Hello po mga kababayan, mga minamahal, na andito na naman po tayo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 13, 2024, Saturday, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:45 at medyo makulimlim. Uulan ata ngayon. Walang pasok kaya medyo natanghalian tayo. 7:45 na po ng umaga. At nais ko lang ipagpatuloy yung tinatalakay ko po patungkol ditong kay Duterte. Ang title ko po ngayon ay Duterte, nahihirapan ng ikaila ang pagtraidor sa bayan. Yan po ang title ko, Duterte, nahihirapan na ikaila ang pagtraidor sa bayan. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. At samahan nyo po ako, at kung may oras pa ay uulitin ko na naman yung ano ba ang solusyon dyan para maayos na yung dispute natin sa West Philippine Sea. Kung may oras pa ay uulitin ko na naman yung tinalakay ko na noong nakaraang 2 araw. Pero sa ngayon ay ang tatalakayin ko ay itong Duterte, nahihirapan ng ikaila. Hindi na niya maikaila o hindi na niya maitago ang pagtraidor sa bayan. Hayaan nyo munang i-define ko muna yung ano ba yung betrayal o yung treason o pagtraidor. Ano ba yan? Sa ordinaryo po na tao o sa pangkaraniwan na tao, ang betrayal po o yung sa iba ang tawag dyan ay unfaithfulness, ay nagaganap lang po yan sa 2 tao na magkakilala at nagtitiwala. Ganun po yan. Hindi ka pwedeng i-betray ng isang tao na kalaban mo kasi kalaban mo yun eh. Hindi po ba? Yan ang isang requirements bago mo masabi na trinaydor ka. Ang ibig sabihin, nagtiwala ka muna. Ay, totoo ba yan na nagtiwala tayo? Ay, bilang presidente po, ay talagang ganun pinagkatiwalaan siya. Hindi po ba? Tanungin natin si Duterte po, kung naniniwala siya na pinagkatiwalaan siya ng mga tao noong 2016 bilang isang presidente. Ayan po. Pero, yung ini-expect na mangyari ay hindi nangyari. Bagkus ay bumaliktad pa sa pangyayari. Kaya tama po na yan ay pagtraidor o betrayal o unfaithfulness. At yung bunga po niyan, kasi magkakabunga po yan yung mga unfaithfulness na yan ay mapakahirap po niyan sa isang tao na nabitray. Opo, napakasakit. O sabihin natin na hindi makakayanan. Hindi makakayanan. Opo, hindi makakayanan. At karamihan dyan ay talagang
nawawala sa normal. Opo. Yung iba nga nagpapakamatay po eh. Lalo na sa larangan ng pag-ibig o kaya sa negosyo na lugi kasi binitray siya. Ayan po, para maintindihan po natin ano ba yung betrayal na yan. Una-una ay hindi ka pwedeng i-betray kung hindi ka nagtiwala. Hindi ka pwedeng i-betray kung wala kang inaasahan sa kanya. Ganon. O hindi mo kakilala. Nililinaw ko lang po para maintindihan natin. At yun nga, bihira ang nakakalusot dyan. Pag kaibigan mo ay binitray ka. Kasi alam niya lahat ang sikreto po eh. Alam niya lahat ang detalye. Kaya kung ipagkanulo ka niya o isuplong ka niya, o yun nga, kahit ano pa yan, ay basta betrayal yan. Ayan po, ay palagay ko naman ay malinaw na tayo. Yung definition. Pero bago akong magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko yung mga subscriber. Ito po sila, yung first batch. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga, si Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging masigasig na mag-vlog araw-araw po 6:30 to 7 o'clock tuwing umaga po. Si Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sculpture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lani Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Ayan po, salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay inspirado na mag-vlog ng mag-vlog. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas
ni Atty. Claire Castro at saka yun si Waldy Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko na yung sinasabi nila ay totoo at para sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na po, tuloy-tuloy na po tayo. Ang title ko po ngayon ay Duterte, nahihirapan ng ikaila ang pagtraidor sa bayan. Opo, lahat po ng nagba-vloggers ngayon ay talagang kinukundina na siya. Opo, at talagang iisa ang sinasabi. Opo, siya ay traidor o siya ay nagtraidor at yung reason niya, tanungin po natin siya, Sir Duterte o Mr. Duterte o Rodrigo Duterte, ano po ang reason bakit mo ginawa yan? Ang reason niya kasi ay hindi natin kaya. Yun ang reason niya. Yun ang reason niya. Ay hanggang ngayon, yan po ang reason niya. Pero kahapon, sinagutan ko na yan. Si Jesus Christ po, stand alone when no one else stand alone. Yan po ang sagot ko. Ang magigiting na tao, ang mga hero, ang mga martir, tumatayo po yan kahit na siya na lang. Opo, yun po ang sagot ko kahapon. When no one else stand alone. Kailangan tatayo ka. Ayan po, ay lalo na yan ay presidente ka, ay mayroon kang nasasakupan na mga sundalo, hindi ba? Ay kung ganyan ang marinig nila, hindi ba? Mga kapulisan, yan ang maririnig nila, mga Coast Guard, kabaliktaran sa inaasahan. It is the reverse of what we are expecting as a leader o as the president. Ayan po, ano pang sinasabi niya? Tanungin po natin siya hanggang ngayon. Yun ang sinasabi niya, hindi natin kaya, sabi niya, ang China. Ang sabi niya ngayon, yung nakaraan ay matutunaw daw ang Pilipinas. Hindi ba? Yun po ang sinasabi niya . Hindi po ako nagsabi niya na siya. Opo. Pero huwag na nating talakayin yan. Ang tatalakayin na lang natin ngayon ay itong may record po sa Biblia kung bakit binitray ni Judas si Jesus Christ at saka bakit binitray ni Delilah si Samson. Ayan nga ang nakita ko kahapon na nakasulat sa Biblia dahil sila ay binayaran. Ayan po. Binayaran po sila. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Kung magtataka kayo, bakit ganun ang attitude ni Duterte? Ngayon, hindi mo maalis po yan sa pag-iisip ng mga tao. Karapatan po ng mga tao yan na pag-aralan nila ang sitwasyon. At papasok po yan kasi may mga record tayo . Opo, itong dalawa sa Biblia. Marami po na sa record sa Biblia na binitray yung isang tao o ang kampamento dahil binayaran. Opo. Pero ito po ang matindi na alam natin. Opo. Pero basahin ko na lang po sa Matthew 14 verse 14 hanggang 16. Ito po ang nakasulat Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to chief priests and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" And they set out for him 30 pieces of silver. So, from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba? Maliwanag po dahil po sa bayad. Yung 30 pieces of silver.
Ayan po. Ulitin ko lang po para maintindihan natin. Then one of the 12, ayun nga one called Judas Iscariot. In-identify po siya, hindi ba? Si Judas Iscariot went to the chief priest. O doon sa mga Pariseo po ito o yung mga lumalaban kay Jesus Christ. Kasi nga napupunta sa danger yung posisyon nila o yung mga katayuan nila o yung kwan nila, yung church nila, kung matatawag nating church o yung religion nila. Pumunta doon si Judas at tinanong niya and asked, "What are you willing to give me if I if I deliver him over to you?" Ayan po, tinatanong niya yung mga chief priest kung ano ang ibabayad sa kanya o ano ang ibibigay sa kanya kung maidi-deliver niya si Jesus Christ. At nung mga kapanahunan po kasi niyan, ang mukha po kasi ni Jesus Christ ordinaryo lang na tao, pati yung damit niya, yung kasuotan niya, kaya mahirap siyang makilala. Maliban na lang yung mga close-in niya, yang ganyan, yang kay close-in friend, ay isa na yan si Judas Iscariot. Kilalang kilala siya, si Jesus Christ. Nakasulat po sa Biblia na ang mukha ni Jesus Christ ay ordinaryo lang o walang katangian, na para bang artista, hindi ba? Kung napapanood po natin sa pelikula, ay pumipili ng magandang lalaki, ganun. Ay hindi po ganun. Hindi po siya makilala kasi nga ordinaryo lang. And they set out for him 30 pieces of silver. Ayun ang kabayaran, di ba? Ayun. So, from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po, maliwanag po, wala pong question dyan. Bakit niya binitray? Dahil siya ay binayaran o tumanggap ng bayad. Ayan po. Ngayon ay si Duterte ngayon ay tatanungin natin, binayaran ba siya? O ay aywan lang natin. Hindi natin alam yan, hindi natin sigurado yan. Pero may mga records tayo na ganyan nga ang nangyayari. Opo. At bakit naman na magsasagawa siya ng ganong deklarasyon? Hindi ba? Ano ang dahilan? Kaya nga maglalaro po sa isipan ng mga tao, sa mga mamamayang Pilipino, na nakakuha siya ng pabor o bayad. Ayan po. Ngayon, ito po ang susunod. Ito po ang maganda. Na kagabi ko lang hinalungkat ito. Pero alam ko na si Delilah ay binitray niya si Samson. Alam natin yan. Pero ako hindi ko alam na ilan ang binayad o binayaran siya. Ay ito po, babasahin natin. Ito po si Delilah ay Palestinian po ito. Palestinian. Ito po ay, sang-ayon sa Biblia, ay prostitute po. Kasi nga, si Samson ay bigo ito bigo sa pag-aasawa o in despair. Kung gagamitin natin ang mga salita ng mga matatandang tao noon, ang tawag nila dyan, in despair. Kasi nga, yung napangasawa niya na una, yung Palestinian, ay mahabang kwento, pero nagkaproblema. Pinatay yun ng mga Palestinian din. Pati yung mga tatay, yung mga yung kaanak nung una niyang asawa, kasi nga nagkaroon ng ng sigalok Ngayon, si Samson ay, although na naka-record na judge siya
o hinawakan niya ang Israel as judge. 20 years po yan. Pero may record din na siya ay pumupunta sa mga madidilim na lugar. Opo, at nakikisalamuha siya sa mga prostitute. Ayan po. At isa po ito si Delilah na nakilala niya o nakasama niya. At yun nga, nung nabalitaan po ng mga Palestinian na may kinalulukuhang babae, prostitute, kinausap po sila ng gobyerno ng Palestinian. Opo, ito po si Delilah na pangkaraniwan po na nangyayari yan. Opo. Ito po si Delilah ay nakipagkasundo siya doon sa leaders ng Palestinian. Ayan. Pero may bayad din. Ayan po binayaran siya. Opo. Ngayon ay papasok ba ito sa betrayal o yung traidor? Opo. Kung ang pag-aralan natin ay yung relationship niya kay Samson. Kasi napamahal po kay Samson si Delilah. Ayun. At ito nga, babasahin ko na po sometime later, Samson, Judges 16, verse 4 hanggang 5 po. Sometime later, Samson fell in love with a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Na-in love po siya. The Lord of the Palestine went to her and said, entice him and find out the source of his great strength and how we can overpower him to tie him up and subdue him. Then each one of us will give you 1,100 shekels of silver. So Delilah said to Samson, please tell me the source of your great strength and how you can be tied up and subdued. Ayan po. Ayan po ang kwento dyan. Binayaran siya ng 1,100 o 1,100 na pieces ng silver. Ayan po. Kaya siya pumayag. Napamahal si Samson sa kanya, kaya nasabi ni Samson ang sikreto. Ayan po. At alam na natin ang kwento doon, hindi ba? Nung nakuha yung sikreto, humina si Samson. At hinuli siya ng mga Palestinian at ang unang ginawa sa kanya ay binulag siya. Opo. Nasa pelikula po yan na yung nagbabagang kutsilyo ata yun Nagbabagang kutsilyo ay itinusok sa mata ni Samson. Opo. Binulag siya. Yun ang unang parusa sa kanya. Mahina na siya na kung dati ay yung mga tali ay ginagawa lang niyang kandila. Yung pinakamatibay na tali ay ginagawa lang niyang kandila, ay ngayon wala na dahil nga humina siya. At yun nga ang betrayal sa kwento dito sa buhay ni Samson. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, yung babae ay tumanggap ng bayad. Ayan po, So, hindi po natin maaalis sa kaisipan po ng mga tao na bakit ganun ang attitude ni Duterte. Hindi ba? Hindi natin po maalis yan na baka tumanggap siya ng pabor o mga bayad. Ayan po, O may utang na loob siya. Itataas ko lang po kasi nga ay dito tayo sa Judges sa Deuteronomy 16 verse 18 hanggang 20. Patungkol po ito sa mga judges at
yung mga administration ng ng justice. Ito po ang sabi po ni Moses po ito, pero ang nagkuhan nito ay ang Panginoon po, ano? You are to appoint judges and officials for your tribes in every town, for the Lord your God is giving you. That the Lord your God is giving you. O inaatasan po si Moses na mag-appoint ng mga judges at saka mga officials. Kasi nga hindi na niya kaya Nagkukumplain na siya, hindi ko na kaya, matitigas ang mga ulo. Matitigas ang mga ulo ay ang sabi ng Panginoon, you have to appoint judges and officials for your tribes in every town that the Lord your God is giving you. They are to judge the people with righteous judgment. Yan po ang sinabi. Do not deny justice or show partiality. Do not accept bribe. Ayan po, uulit-ulitin ko po ang sinabihan po dito ay yung mga officials, yung mga judges, na kung minsan ang judges kasi ay umaakto itong king. Kung wala silang king, ang mga judges ay umaaktong hari yan. Do not accept bribe. For a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous. Yan po. Sa iba, ang pagkasulat ay do not accept bribe. For bribe can blind the eyes of the learned and alter the narration of the righteous. Naiiba po Hindi ba? Naiiba po ang ang salita ng mga righteous pag sila ay nakatanggap ng gift o bribe o favor. Totoo po yan. Kaya nga ito ay sinasabihan na yung mga opisyal o yung mga judges, lahat po yan, pati hari, ay huwag tatanggap ng suhol. Ayan po. Pursue justice and justice alone, so that you may live and you may possess the land that the Lord your God is giving you. Ayan po. Pag naging kurap po ang mga taong gobyerno, ayan na nga, yan nangyayari sa atin. Huwag po tayong aangal na bakit ang hirap ng Pilipinas. Huwag po tayong aangal kasi nga mga kurap At ito po ang sabi ng Panginoon pursue justice and justice alone, so that you may live and you may possess the land that the Lord your God is giving you. Ayan po. Ang Israel po naging kurap din nung kapanahunan ng anak na ni Solomon. Kaya sila ay nilusob ng Babylonians, sinakop sila. Ginawa silang alipin, binusabos sila. Ganun po yan. At pagkatapos na naman ng Babylonian, ay Assyrian naman. 70 years. Ay hindi sila nakarecover yan. Hanggang na dito sa mga Romans. Ngayon, ayun nga, hindi na maitago ni Duterte yan. Yang pagtraidor niya. Hindi ba? At hindi rin niya maiwasan na iisipin po ng mga tao na baka tumanggap siya ng bayad dyan. Kaya ganun na lang, hindi ba? Ganun na lang ang mga deklarasyon niya. Opo. Hindi ba? Mali Bakit sasabihin mo na hindi natin kaya yan? Ay, ikaw ang humahawak ng armed forces. Ay, anong gagawin ng mga members ng armed forces? Hindi ba? Mali Anong gagawin nila? Hindi ba? Katulad nga ng sinabi ko kahapon, ang mga great leaders o mga martyrs o mga hero
ay they stand alone even though there is no one standing alone. Hindi ba? When no one else stand alone. Nasa kanta po yan. Kinakanta po yan ng mga Kristiyano. Hindi ba? Oh. Ay walang natin ito. Si Duterte. Ay ngayon, papasok na po ako dito sa ano naman ang solusyon. Uulitin ko na naman, please bear with me, mga minamahal, mga kababayan, mga minamahal, Ang solusyon po dyan ay hayaan na natin ang mga oil companies, wag lang ang China na mag-drill dyan o makipagkontrata na tayo sa kanila katulad ng Chevron. Katulad ng ano ba yung mga nilista ko kahapon? Shell, yung Total, yung Mobile. May mga kakayahan po sila na mag-drill dyan. Makipagkontrata na tayo sa kanila at kung naandyan na sila, papasok na yung mga allied forces dyan. Kasi poprotektahan po nila yan Nakatulad ng nangyayari ngayon sa Malaysia at saka sa Indonesia. Nagdrill na dyan yung malalaking kumpanya ng langis. At pinoprotektahan po sila ng Amerika o yung allied forces. Ganun po yan. Yung Aramco po, pinag-aralan ko kasi 8 years po ako sa Saudi Arabia. Nagtatanong-tanong po ako. Ang ganda po ng pamamalakad nila. Bagamat ang Saudi Arabia ay walang kakayahan, wala silang puhunan, wala silang technology o mga engineers, wala silang mga equipment. Pero ang ganda po ng ginawa ng Aramco sa kanila, yung Saudi Aramco. Binungkal nila ang langis. Ngayon ay hati sila sa ng Amerika, hati sila sa tubo. Hati sila. Of course, aalisin siguro yung mga gastos and after 50 years ay sa kanila na yun. Ngayon po, ang ay totally na ng Saudi Arabia Yang Aramco, ibinigay na. Opo, after 50 years. Pero, ang dami po na natulungan talaga kasi nga yung half of the price ng commodities dyan, kung bibili ka dyan, ay subsidized ng gobyerno dahil dyan sa Aramco. Ang laki kasi langis na nakukuha nila. Tinatakal nila pagdadating na yung oil tanker. May kaibigan ako na kapitan ng barko sabi niya pagparada namin dyan sa Yambo ayos na yung hose tatakalin na yun. Pagpuno na, alis na. Pero nasa laot pa sila, binabayaran na yung langis na maaangkat nila. Ganun po. Kaya nga, mayaman po ang Saudi Arabia. Opo. At palagay ko, hindi kurap yung mga namumuno. Ay dito po sa atin, hindi mangyari. Kailanman hindi mangyari kasi ang gusto ng isang officials, siya ang makinabang. Ang gusto ng presidente, lahat sa kanya mapunta. Siya ang makipag-deal. Ganun po, kasi nga corruption Ganun po yan. Iwasan na po yun para mabuksan na bungkalin na yang mga langis dyan sa West Philippine Sea. Sa atin naman yan kasi nga doon sa decision na hanggang 200 nautical miles, ikaw ang pwedeng magbungkal dyan exclusively sa atin.
Oh, 1982 pa pala yun na naging isinabatas. The law was added because of the transgression o because of the kaguluhan. Para maiwasan po ang kaguluhan, to maintain peace and order, gumagawa po talaga ng batas. Ayan nga, nung 1982 pa pala yan. Yang EEC na yan, yung Exclusive Economic Zone. Ngayon, pagdating dito kay Gloria Macapagal Arroyo, ginawa niyang joint, hindi ba? Yan ang problema dyan dahil nga sa korupsyon. Gusto ng bawat presidente, siya ang mauna, siya ang makinabang, hindi ba? Ganun po yan Kaya walang nangyayari. Dito po sa Zambales, ikikwento ko lang po at please bear with me mayroon ditong yung mina ng yung ginagawang bakal, yung black sand. Opo. Dito po sa amin, bata pa ako, pinaglalaroan lang namin yung black sand. Kasi kung may magnet ka, nakukuha yan Yung black sand na yan. At pinag-aralan ko po yan nung naandito na ako sa Amerika, ay dyan pala kinukuha yung mga bakal. Galing sa bulkino po yan, dyan sa Pinatubo, galing po yan yung mga bato na nadudurog. Dahil nga sa putok ng bulkino, pag nalamigan yan, nagiging bakal. Opo. At yun ang minimina para tutunawin yun, para maging bakal. Ay hanggang ngayon, walang nangyayari kasi nga sa korupsyon. Kung ako lang ang masusunod, magtayo na ng kwandon dun sa lugar namin, yung tunawan ng bakal. Engineer po ako, kaya alam kong sabihin yan, magtayo ng tunawan ng bakal, ay siguro baka 30 years, 50 years, hindi maubos yung yung black sand hindi maubos. Yayaman po ang Pilipinas, ay kaya lang ay wala At ngayon po, ako alam ko yan, yung mga barko na laan dyan, ay hindi po kumukuha ng buhangin yan. Hindi. Yan ay kumukuha ng black sand at dinadala sa China para doon nila tunawin. Ganun. Ay mahal po ang bakal hindi ba? At first class po ang bakal na nakukuha dyan. Opo. Alam ko yan dahil ang dami ng mga na tumingin dyan, yung mga kumpanya ng tumutunaw ng bakal. First class po yan. Chrome vanadium o kaya stainless steel ang nagagawa nila dyan. Ay kung sana ay pinaburan na yan, ay yung mga tao dyan, mayaman na. Opo. Ay kaso nga, puro politika Ayan po. At yan din po ang solusyon na nakikita ko dyan sa West Philippine Sea. Dapat ay exclusive naman natin yan ay ibigay na sa mga kumpanya ng langis para sila ay magbungkal at tayo ang masusunod. Exclusive nga natin Hindi pwedeng i-joint yan, hindi pwede. Hindi. Tayo ang mayor. Katulad ng Saudi Arabia. Opo, ang nasusunod ay yung Saudi Arabia. Kahit na equipment pa ng US, kahit na technology nila, kahit na mga engineers nila. Opo. Kasi nga, yun ang kontrata. Sila ang masusunod. Hindi ba? Ay kaso naman po ang isa sa betrayal po na ginawa ni Duterte, yung naghiling dyan sa Malampaya, humiling yung Chevron na magbubutas pa sila ng 20 ata. Kasi nga, nadideplete na yung binutas nila dati dyan sa Malampaya. Ang sabi ni Duterte, hindi. At gusto niya yung China ang magbutas. Yung ari ni Dennis Uy. Ang ginawa ngayon ng Chevron, ipinagbili na. Kasi wala na rin after 3 years Wala na rin kaming masisip-sip, sabi nila
Oh, ibininta na kay Dennis Uy, hindi ba? Na pag-aari ata ng China yan. Ayan po, kung iisa-isahin ko po dito ang mga betrayal na ginagawa ni Duterte, hindi po ako matapos ng isang araw. Hindi po. Oh, hindi ba? Kaya nga ngayon, hindi na niya maitago yan eh. Oh, at ngayon ata, ay yung latest ngayon, nagsalita na yung ambassador na si Duterte ang nakipagkasundo para hindi na i-repair ang BRP Sierra Madre. Oh, hindi na i-repair. Oh, ayan po ang kasunduan. Oh, ay bakit ganun? Ay bahay mo o barko mo hindi mo i-repair? Eh di lulubog yan, hindi ba? After a while, lulubog yan. Oh. Yun po ang katrayduran. Bakit ganun na halimbawa may bahay ka sa likod ng bahay mo o doon sa kulob mo, sasabihin ng kapitbahay mo, oy, wag mong i-repair yan, hindi ba? O wag mong pinturahan yan. O kung may anay yan, o wag mong, kung inaanay na, hayaan mo mabulok yan. Wari, pwede yung ganun. Hindi ba? O kahit na pa kamalig yan o shed o budiga, ay ayan nga, yung barko, ay bakit sasabihin ng ganun ng China? Huwag mong i-repair yan. Hindi ba? Kalukuhan po eh. O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo sa ating pakikinig ay patnubayan po na tayo po ng Diyos nabigyan niya tayo ng wisdom at muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Uy, saan na yung cursor? Ito.